Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pag-aaral ng mga malalakas na games na naganap sa katatapos lang na FIDE World Rapid and Blitz. Laro pa rin ni World Number 1 Magnus at ang kaharap naman niya ngayon ay ang pambato ng China Super Grandmaster Yu Yangyi. Round number 17 battle ito at may naganap na kakaibang idea pero nagawa sa Blitz. Maikli lang ang oras pero pang long game ang lalim ng tirada. Tingnan natin. Ang ginawa ni Magnus nag-E4, E5 si Yu Yangyi, Knight F3, Knight F6, Petrov defense ang ginamit, Knight takes E5, D6, Knight F3, Knight takes E4, at maagang nanurpresa si Magnus ng H3. Yan po ang kanyang blitz variation dito. Dito kasi sa madalas sa ginagawa, di ba? D4, mainline, tapos D3, Bishop D3. Dito nga, medyo weird na ang dating, ano? Pero naluma yan sa H3 ni Magnus. Nag D5, D3, at nag C4. Maaga niyang naihatid sa kanya-kanyang discarding wala sa libro. Bishop E7. Kumarga din naman si Yu Yangyi, no? Kasi sacrifice yung pawn sa D5 eh. Oh. Knight C3, B5, A3 para walang B4, Bishop B7, D4 para mabuksan ng diagonal, A6 patibay lang, at nag-Bishop E2. May hamon dito si Yu Yangyi. Paano niya babawiin ang sacrifice pawn na yan? Knight D7 para magna-Knight F6 or kaya Knight B6, mabawi lang ang pawn, pero may maagang panggulo agad si Magnus na hindi magagawa yun eh. Bishop F6, pinuwersang paalisin yan, pero sa C6 pumunta. Yan talaga balak dito. Kinapture, good move, takes, Knight B6, castle, Knight F5. Gustong-gusto ni Yu Yangying mabawi talaga yan, pero nag D5. Kinapture ang Knight, mabawi lang ang pawn sa D5, pero Brand X ang binigay ng computer engine. Dapat daw, Queen takes D5 ang accurate move. Pero ayaw makipag-queen to queen ni Yu Yangyi eh. Knight ang pinang-capture niya eh. Bishop F3, Brand X din ang pinalit. Dapat daw, Queen D3. Depensa na sa pawn, may tempo attack pa. Yan naman ang accurate. Pero, nag-Bishop F3, Knight B6. Ayan, alamin natin mga kamatyas, baka mapatanong kayo. Coach, libre yung pawn sa C3. Bakit hindi kinapture yan? Mayroon kasing Queen C2, talo ka agad, double attack, laglag ang isang pyesa. Halimbawa, mag Queen F6 para masabing, oh, depensado naman coach ah. May Bishop B2 tapos pa rin ang Knight na kapin. Di pa rin makakawala. Okay? Balik tayo. Knight B6, Bishop F4, at nag-Knight D6, Bishop takes D6, kinapture kagad, pero bakit minarkahan ng bad move? Samantalang sa computer engine, Bishop takes D6. Nilagyan niya ng bad move pero later on na-realize ng computer na malakas pala ang tira. O yan din ang sa computer engine ngayon eh. Kinapture, takes, Rook D1, atake, Rook A D8, depensa, Rook D4, D5. Ayan, dito mga kamatyas, may puzzle tayo. Ito ngayon ang malalim na nagawa ni Magnus dito. Sa ilang sandali lang. Pakiguess nyo po ha, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. A4, good move. Biruin nyo ang lalim niyan. Segundo na lang yan, nakita pa yan. Ang hirap magawa ng idea na yan. Parang ako sa puti, hindi ko magagawa yan eh. Nag-Knight takes A4. Ayan, dito kasi dapat Rook C8 ang accurate move eh. Ang hirap din makita oh. Pero ang gusto mangyari ng black dito, pabagsakin ang pawn sa C6. Yan, para di magtagal. O pero, Knight takes A4, ito pa isang matinding tira. Kaya isinacrifice ni Magnus, siguradong nakita niya talaga ang accurate move, C4. Dalawang sunod na sacrifice, no? Pamigay, A4 at C4. O, pag kinapture ng pawn, di pwede, bagsak ang knight. Kinapture ng d-pawn, bad move naman. Ang tira dito, knight C5 para depensahan ang pawn sa A6. At halimbawa kung mag C takes D5, magna Knight B3, double. Ay, oo, makakasundot ng double.
Rook D1, capture, capture, and Rook D6. Ayan, para hindi makaprogress yung isa pang po na magmamarcha tapos Rook C8, lapit ang King. Ayan. Lamang pa rin ng puti pero hindi ganun kalakihan. Pero ponang pinang-capture, kitang-kita, evaluation bar, tangkad gagad, takes, at nag-C7. Ayun, may mabilis na pala, no? Nung tinignan ko ito, mga kamatsas, ang nasa isip ko, Bishop G4, para mag-C7. May F5. Pag kinapture, may Rook A8. C7, Knight B6. Rook D1, Rook A7. Okay. Kumbaga, handa ang black na, sige, mag C8 ka para ma-exchange yan, lalamang ng isang pyesa puti, pero may 3 connected pass pawns ang black. Medyo complicated pa nga. Ayun. Yung nakita kong Bishop G4, mahina kumpara dito sa C7 ni Magnus na mas malakas talaga. Rook F8, bakit dyan pumunta? Kasi kung sa C8 magpupunta, mag-Rook D1. Nako, mamimili ka. Ibibigay mo tore o matchas sa back rank. Diba? O pag nag-King F8, check lang eh. O na lang igagawin. Kaso bagsak na. Lamang ng isang tore ngayon. Yan. Kaya pumunta sa F8 pero Bishop B7 naman ang matulis dito. Magsi-C8 Queen na. Ayun, dumesperado na si Yu Yangyi at ito po ang ginawa. Atras muna tayo mga kamatsas. Teka muna ha. Bakit kaya hindi naman Knight B6 ang ginawa dito? Para mapigilan yung C8. Ano ba ang future niyan? Meron ba? Capturein ang pawn sa A6. Di nakatreat pa. Pag nag-Knight C8, kakapturein, doon pa rin mauuwi. Ayun, no? May sundot pa rin. Pwede sa B6, pwede rin sa D6, basta may sundot sa back rank. Tapos ang laban. Tapos. Pero mas maganda sa B6 at the same time, may threat na makapture yung B-pawn. Yan. O, balik tayo. Nag-C3, C8 Queen, takes, B4. Ayan, no? Dumesperadong bigla si Yu Yangyi, oh. Pero nakakatakot pa rin ha. Baka mamaya pag C2, dumire-diretso yan. Kaya kailangan maingat pa rin na kalkulasyon ang gagawin ng puti. At nag-Bishop F5. Yan. Tingnan natin ang Bishop F5. Accurate ba? Ang accurate move po ay Bishop takes A6. Yan. Ngayon, baka mapatanong kayo, coach, ano ba mangyayari kung capturing naman ang Knight? Blunder ratios, kitang-kita sa evaluation bar, may C2. Diba? O di magkukuy na yan. Nako. Bababa ka, Rook A1, B3, talo pang bigla. Tingnan nyo ang hiwaga ng chess, ano? Talo pang bigla sa isang iglap. Grabacious. Oh, grabe. Magbibito na kasi. Yan. Kaya kahit kayo po ay lamang talaga, laging mag-ingat kasi isang mali pwedeng bumaliktad kaagad ang posisyon. O, buti na unawaan ni Magnus, talo siya pag kinapture ang Knight. Nag-Bishop F5 siya. Knight C5, Rook A5. Tibay din ang continuation, ano? G6, kumounter. Yan. So dito pala isipan. Sasabay ba ng capture? O aalis lang ang bishop? Diba? 17 seconds na lang si Magnus. O kinapture niya. Accurate. Takes. King F1. Siyempre, pag endgame po ang usapan, King must be active. Kailangan ng tulong ng King. Nag-A5, King E2, A4, pero kwentado na yan. Sukat na yan. Wala eh. Lumapit na yung King eh. Samantalang nakahold pa sa Torre kasi kaya di makaporma yung marching pass pawns ni Yu Yangyi. Ang ganda ng laban nila mga kamatsas, hindi biro. Si Yu Yangyi ay isa rin po sa, kinakatakutan din yan. Malakas yan, pero kay Magnus, no? Hindi umubra yung kanyang mga malalakas na ideas. Talagang napasubo siya kay Magnus. Siya pa nga yung binigyan ng galing talaga. Malupites talaga tong si Magnus, no? World number 1 talaga, no? Yan. Meron pang mga ibang games na magaganda si Magnus. Lalahatin po natin yan para makapulot tayo ng lalim, techniques sa kanyang mga ginagawa kung bakit lagi siyang madalas champion. Yan ang dapat nating makuha mga kamatsas. Marami pa tayong mga nakahanay na interesting games na i-analyze pero tulungan niyo po ako. Mag-suggest kayo ng mga games pa na mga interesting
na i-analyze natin para iahanay ko rin at mapasadahan natin yon. Ha? Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.